pili ng iboboto. Kaya lang sabi ng Okta Research, 63% daw, sir, ang mga Pilipino na umaasa doon sa AKAP. Sir, makukonsider ba natin na ang AKAP ay isang paraan para magkaroon ng korupsyon o pagbili ng boto? Kaya ba sila? Kasi Okta Research nagsasabi niyan, nagkaroon sila ng survey sa mga Pilipino na karamihan daw, 63% ang sinasabi ng mga mamayang Pilipino, yung mga mahihirap, ay kung wala daw AKAP, wala na silang kabuhayan. Sir, anong practice ba yun, sir, sa tingin mo? Sir, nabanggit mo, Okta survey. Pasensya po, no? Sana mali ako. May mga survey po kasi na hindi totoo. No? Kasi po, bakit po? Ano po ang basehan ko? Yung AKAP, yung ayuda. Pag tinignan po ninyo yung percentage, kunwari po, meron akong allotment na AKAP, magbibigay ako. Hindi naman kayang bigyan lahat eh. Bagamat marami ang nangangailangan, pero pili at yung malalapit lamang ang napipili dyan. In other words, mas sigit na nakararami ang hindi nakakatanggap po ng sinasabi mong AKAP o ayuda. Kaya pamanhin sa Okta, kung maaari po, check ninyong mabuti ang inyong survey. Kasi pag sinabi po nilang 63% of mga mahihirap na Pilipino na umaasa sa AKAP, I'm sorry, pero bilang engineer po, ibig sabihin, lahat ng mahihirap nating mga kababayan, 60% ang umaasa dyan. Ang dami na nga pong nagagalit kasi mas marami ang hindi nakakatanggap. At alam yan ang masang Pilipino. So, yung sabi po ninyo, nagagamit ba ito pamumulitika? Yes. Nagagamit ito. Why? Meron kasing pag diniligid sa baba, siyempre, pipiliin niya yung kapatid niya, kakampi niya, may sinasabing doble-doble pa. And meron po akong nakausap na barangay captain na nagalit siya dahil nung nakatanggap ng ayuda, may nag-report sa kanya, pinili ng drugs. Yun. At pinasok niya yung kwarto, nagpapat-session yung mga nakatanggap ng ayuda. Meron namang nagsasabi, pagkatanggap ng ayuda, nasa sugalan. Alam naman natin totoo yan. But doon po sa mga... So, sinasabi niyo, hindi proper yung distribution na pagbibigay ng AKAP sa mga Pilipinong dapat nakakatanggap? Alam niyo po, hindi madali ang pagpili kung sino talaga ang dapat at nararapat. Pero saan dapat ibinibigay? Saan tamang kahin? Saan dapat ibinibigay? Sa kapitan ba? Ayuda sa kapos ang kita. Apo. Gaano kagaling para talagang suriing mabuti? Alam nyo po, pasensya kung mali ako, masyado politikan sa ating bansa Yes, pag ikaw ay malapit kay kapitan, talagang nasa listahan ka. Pag ikaw ay hindi ka partido, hindi ka kakampi. So, pasensya, ako, ang punto ko lamang po dito, sana kung mabibigyan lahat ng mga kababayan natin na kapos ang kita, kung lahat ay mabibigyan, yes, sir, okay ako dyan. Kaya lang, at kung ang mga pangunahing proyekto ng ating pamahalaan ay nabibigyan ng pansin, ibig sabihin priority at sobra-sobra ang pera natin, hindi ako kukontra dyan. But my point, mga sir and mga ma'am, is masakit na nagbibigay ka sa iilan, karamihan hindi mo nabibigyan. Dapat patas na kung nasa posisyon tayo, dapat sana huwag namang masayang ang pera ng taong bayan. Ilaan sa mga bagay-bagay na makikinabang ang sambayan ng Pilipino. Paano po yun? Samantalin ko po, para baka sabihin naman natin mga baba, nambobola lang ako. Kapag natinig natin ng food security, parang naglolokohan lang tayo Bakit po? Samantalang kung itong malalaking pera na hindi na ibibigay ng tama sa iba, ay inilalagak sa agrikultura, sinusuporta ng mga farmers. Siyempre, pag sinuporta natin ang mga farmers, tataas ang produksyon sa agrikultura. Pag tumaas ang produksyon sa agrikultura, bababa ang bilhin sa palengke. Kung maliit ang kita mo, pero mura ang bilhin sa palengke, mapapagtama mo yung iyong kinikita. At the same time, mga sir and ma'am, ang agrikultura, ang pagkain sa palengke, karugtong yan, kalusugan.
Bakit po? Marami sa ating mga kababayan nagsatsaga na lang sa noodles, sa inihaw na isda. So nasasakripisyo yung kanilang kalusugan. Nung isang araw lamang po, may nabasa ako na batang-bata pa lang may cancer na. Kasi laging processed foods ang kinakain. So yung agrikultura, kadugtong po yan, kalusugan. At karugtong ng kalusugan, edukasyon. Paano mangyayari sa ating mga kabataan? Ang hihina ng pagkain. Hindi sila malulusog. Yes po, mahina kanilang pag-iisip o yung kanilang mental ability. At yung ating mga kababayan, tatay, nanay, mga sakitin. So again, yung pong agrikultura, kalusugan, edukasyon, magkakarugtong po yan. Kaya umaasa po tayo na itong aking mga kasamang kandidato senador, kami, kung maluluklok, ay yan po ay ilan sa mga bibigyan namin ng attention. At I do not claim, mga sir, mga ma'am, na magaling ako. Ang puhunan ko lang talaga, dedikasyon at tunay na paglilingkod. Yun lamang po nagtutulak ng tapak sa atin. Ako na may tutwist ko lang ng konti.